Sumapit ang 6:30 p.m. Halos magkasabay lang noon dumating sina Mama at Papa. Saglit nilang kinausap si Tita Gwyneth. Tapos sinabi ni Mama, "Ano anak, pwede na ba tayo maghapunan?" "Opo ma, luto na po ang ulam. Nakaredy na rin po sa pagkainan." "Eh di sige pala, maghapunan na tayo. Magpapahinga rin muna ako after ng dinner bago kami pupunta ni tita mo sa malaking bahay." Wika ni Mama at nagsilapit na silang lahat sa kusina kasama ang dalawa kong kapatid. Matapos makakain ay pumasok muna si Mama sa kwarto nila Papa dahil iidlip raw muna siya. Kami naman ni tita ay nanood na lang muna ng TV sa may sala. Noong sumapit ang 9 p.m. ay bumaba na si Mama. Sabi niya, "Tara na Gwen, pumunta na tayo roon para makauwi rin tayo agad. Kailangan ko kasing matulog ng maaga. Bukas na ang libing, kaya kailangan kong naroon ako ng maaga para mag-asikaso. Tara Regan, samahan mo kami. Ikaw ba Rolando, ayaw mong sumama?" "Hindi na muna mahal. Bukas na lang ako a-attend sa libing. Masyado akong pagod sa office kanina. Matutulog na rin ako ng maaga." "Okay, sige." Sagot pa ni Mama at umalis na nga kami ng bahay. Pagkarating namin sa bahay na Lolo ay napakaraming tao roon. Palibasa, huling gabi na iyon ng palamay kaya dagsana ang mga tao. Sinamahan ko muna si tita na lumapit sa kabaong tapos tsaka ko siya inihatid sa isang upuan sa may gilid. Tumabi na rin sa kanya si Mama kaya sabi ko, "Maiwan ko po muna kayo rito. Tutulong lang po ako sa pamimigay ng kape sa mga bisita." Sige anak, tumulong ka na muna roon dahil aalis na rin tayo mamaya-maya kaunti." Sagot pa ni Mama. Pagkarating ko sa kusina ay nakita ko ang mga pinsan ko na mga anak ni Tito Larry at Tito Joaquin. Sabi pa nila, "Regan, sino yung magandang dalaga na kasama mong dumating?" Sasagot sana ako nang biglang nagsalita si Tito Larry sa likuran ko at sinabing, "Isang hindi welcome na panuuhin at ayoko maririnig at babanggitin mo sa pamamahay na ito ang pangalan ng babaeng ng Regan." Tumango lang ako at hindi na sinagot ang tanong ng pinsan kong si Robert. Kumuha na lang ako ng isang tray na may mga nakalagay na kape at dinala sa labas para ipamigay sa mga bisita. Ang mga pinsan kong babae naman ay biskwit ang dala at mga candies. Matapos kong makapag-distribute ng 3 beses, ay nabigyan na ang lahat ng taong naroon at tinanguan ko na si Mama. Tapos sabay na sila ni Tita Gwyneth na tumayo at lumabas ng bahay. Pagkarating namin sa bahay ay sabi ni Mama, "Hindi ba kayo matutulog? Mauuna na ako sa itaas ha. Inaantok pa talaga ako." Sabi ko naman, Sige po ma'am, magpahinga ka na. Kami na pong bahala rito." Sabi ko naman, Sige po ma, magpahinga ka na po. Kami nang bahala rito ni tita." Sagot ko naman, tapos naupo na ako sa sofa. Nakita kong naroon lang si Tita Gwyneth sa may pintuan nakatingin sa labas. Makikita ang lungkot sa kanyang mga mata. Kaya hinayaan ko na lang. Ganun naman talaga ang nararamdaman ng isang anak na nawala ng sariling ama. Hanggang sa sabihin niyang, "Regan, pwede mo ba akong samahan sa tabing dagat?" "Ngayon talaga tita?" "Oo, maliwanag naman ang buwan oh. Tsaka may motor naman kayo. Kaya pwede tayong pumunta sa kahit saan." Okay, sige po, tara tita." Sagot ko pa, sabay off ng TV at kinuha ang susi ng motor na nakasabit sa dingding. Dahil sa alam kong malamig magmotor, kaya isinuot ko na rin ang black leather jacket ko bago ako lumabas ng bahay. Pagsakay ko sa motor, ay agad na rin siyang umangkas sa likuran at yumakap ng mahigpit sa bewang ko. Tsaka ko na pinatakbo ang motor. Napakalamig ng gabing iyon.
Pero hindi naman mukhang uulan dahil walang makapal na ulap kaya litaw na litaw rin ang maliwanag na buwan. Makalipas ang 20 minutes na biyahe ay nakarating na kami sa bahaging malapit sa dagat. Ipinarada ko lang iyon sa may puno, tsaka kami naglakad sa unahan. Habang naglalakad ay nakahawak si Tita Gwyneth sa braso ko hanggang sasabihin niyang, "Maupo muna tayo, Regan. Napapagod na akong maglakad." Sige po. Sagot ko tapos naupo lang kami sa buhanginan sa dalampasigan. Tahimik lang siyang nakamasid sa mga ilaw ng mga mangingisda sa laot. Hanggang sa marinig kong sumisingot-singot naman siya. Ibig sabihin umiiyak. Nung mahawakan ko siya sa braso, ay naramdaman kong sobrang lamig ng balat niya. Doon ko naisip na hindi ko pala siya nasabihan na magsuot ng jacket. Kaya dali-dali kong hinubad ang suot kong leather jacket at ipinasuot sa kanya. Kahit papano ay naka-polo shirt naman ako na makapal, kaya may protection na rin ako sa lamig. Muli siyang kumapit sa braso ko habang nakasandal ang ulo sa aking balikat. Naaamoy ko ang napakabango niyang lotion sa buhok. Nasabi ko na lang sa sarili ko na napakaswerte ko na siguro kung magkakaroon ako ng kasintahan na kasing ganda ni Tita Gwyneth. Makalipas ang 1 oras ay hindi na siya gumagalaw. Kaya naisip kong baka nakatulog na siya. Kaya tinapik ko na siya ng marahan at sinabing, Tita Gwyneth, nakatulog ka na yata. Tara po, uwi na po tayo sa bahay para makapagpahinga ka na ng mabuti. Naalimpungatan naman siya sabay sabing, "Ala, oo, nakatulog na pala ako. Sige tara, uuwi na tayo." Sagot niya pa at inalalayan ko na siya makatayo at bumalik na kami sa bahaging pinagparadahan namin ng motorsiklo. Pagkarating sa bahay ay tuloy-tuloy na siya sa kwarto ko at hindi na lumabas pang muli. Ako naman ay nahiga na rin sa sofa at natulog. Kinabukasan, noong magising ako ay nagkakaingay na ang buong bahay. Noong magmulat nga ako ng mata, ay naroon na sa labas ang mga kapatid ko naglalaro. Tapos sa kabilang sopa naman ay naroon si Tita Gwyneth. Nakatulala pa rin at nakatingin sa malayo. Kaya bumangon na ako mula sa pagkakahiga at umupo sa sofa. Maya-maya ay dumaan naman si Mama. "Regan, magsabay na kayo ni Tita Gwyneth at mga kapatid mo sa pagpunta sa simbahan, ha? 10:00 ang libing, kaya dapat naroon ako sa kabilang bahay. Baka sabihin na naman nila, Kuya Larry, na wala tayong naitutulong. Alam mo naman yon. Rolando, sasabay ka na ba sa akin ngayon o kinaregan ka na lang sasabay?" Sabi naman ni Papa, Mauna ka na, mahal. Susunod ako sa'yo mamaya konti pero hindi rin ako sasabay kina Regan. Matagal pa ang mga to. Hindi pa nakakaligo eh. Okay, sige. Doon ka na muna pumunta sa malaking bahay, ha? Okay, sige. Sagot ni Papa tapos umakyat muna sa itaas. Makalipas lang ang 15 minutes ay umalis na rin si Papa. Dala ang motorsiklo namin. Sabi ng mga kapatid ko, "Kuya, kailan tayo susunod kay Mama?" Sabi ko naman, Mamaya lang din konti after namin makapag-ready. Nag-almusal na ba kayo? "Opo, Kuya. Kayo na lang ni Tita Gwyneth ang hindi pa nag-aalmusal." Sabi ko naman kay Tita, Tita, tara na po, mag-almusal na muna tayo para hindi tayo magutuman sa pakikipaglibing. Tumango naman siya at nagtungo na sa kusina, pero hindi pa rin siya nagsasalita. Matapos namin makakain ay nauna na siyang naligo dahil nagugas pa ako ng mga pinggan. At noong makaredy na nga kaming lahat, ay magkakasabay na kaming nagtungo sa bahay ni na Lolo. Ang sabi kasi ay 9:30, naroon na ang labi ni Lolo sa simbahan para sa misa.
Dahil sa almost 9 a.m. pa lang naman noon, kaya sigurado akong naroon pa iyon sa malaking bahay. Kaya doon na kami dumaretso. Pagkarating nga namin roon, ay inihahanda ng isakay ang kabaong sa sasakyan. Kaya tumayo lang kami sa medyo malayo. Nung umuusad na ang sasakyan na pinaglagyan ng kabaong, ay nakasunod sa likuran sina Tito Larry, Tito Joaquin, Tita Cynthia, tapos sa likuran nila sina Mama at Papa. Lumapit na rin kina Mama ang dalawa kong kapatid, kaya 4 na silang magkakasabay. Tapos kami ni Tita ay nakasunod na rin pero nakadistansya. Noong ililibing na nga si Lolo, ay nakita kong tahimik lang si Tita Gwyneth. Walang maririnig na iyak mula sa kanya. Hindi kagaya nila Tito, Tita Cynthia at Mama, pero makikita ang luha na dumadaloy sa pisngi ni Tita. Hindi rin makikita ang mata niya dahil nakasuot siya ng super dark na sunglasses. Noong maipasok na ito sa nicho ang kabaong ni Lolom, ay sabi ni Tita Gwyneth na mahinang boses. Uwi na tayo, Regan. Tapos lumingin ako sa direksyon ni Papa. Nakatingin si Papa sa akin. Sumenyas ako na uuwi na kami. Tumango naman siya. Kaya nauna na kaming umalis ni Tita Gwyneth ng sementeryo. Pagkalabas namin noon ay nag-tricycle na kami. Mainit na rin kasi noon at medyo malayo kung lalakarin ulit papauwi ng bahay. Pagkarating sa bahay ay tuloy-tuloy sa pagpasok si Tita sa kwarto at expected ko na iyon na doon niya ibubuhos ang kanyang pag-iyak. Ako naman ay nagpatugtog ng music sa karaoke para hindi siya mahiya na humagulgol ng todo. Dahil hindi naman maririnig ang boses niya. Tapos doon na ako sa labas na nanatili. Dahil nagpapaihaw na ako ng 2 malalaking bangus. May pakain naman sana sa malaking bahay para sa mga nakipaglibing. Kaso bawal roon si Tita Gwyneth dahil ayaw sa kanya ng mga ate at kuya ni Mama. Kaya kailangan kong magluto sa bahay ng makakain namin. Hindi ko rin naman siya pwedeng iwanan sa ganong sitwasyon habang nagluluksa. Maliban sa bangus ay nagpaihaw rin ako ng 10 pirasong talong. Tapos gumawa ako ng insaladang kamatis na may itlog na pula. Para kahit papano ay masagana pa rin naman ang ulam namin. At alam ko naman na makakain pa rin ako ng karne na galing doon sa malaking bahay dahil siguradong mag-uuwi si Mama. Kami kasi ang nag-donate ng 1 buong baboy na kinatay para ipakain sa mga nakipaglibing. Sina Tito Larry at Tito Joaquin naman ang punong abala roon. Kaya back up at assist lang ang may tutulong nila Mama at Tita Cynthia. Pasado 12:00 noon ay tapos ako sa pagluluto. Kaya kinatok ko na sa kwarto si Tita Gwyneth. Sabay bukas ko ng pinto. Naabutan ko siyang nakatagilid habang nakayakap sa unan. Tulog siya pero makikita ang tumutulong luha mula sa kanyang mata papunta sa unan. Kaya hindi ko na lang muna siya inistorbo. Muli ako lumabas ng kwarto at tinakpan ang mga pagkain roon. Alam kong maliban sa pagluluksa ay napagod rin siya sa paglalakad papunta sa sementeryo. Lalo at medyo mainit rin tapos wala kaming dalang payong. Naupo na lang muna ako sa sofa. Tapos sininaan ko ang music. At hindi ko na malayang nakatulog na rin pala ako. Naramdaman ko na lang na may tumapik na sa akin. Noong magmulat ako ng mata ay si Papa yon. Anak, hindi pa kayo kumakain ni Tita Gwyneth mo? Hindi pa po eh. Tulog kasi siya nung puntahan ko sa kwarto kaya hinayaan ko na lang din po muna. Napagod siguro siya sa paglalakad papuntang sementeryo. Sabi naman ni Papa. Gisingin mo na siya para makakain na kayo. 2:30 p.m. na oh. Siguradong gutom na rin yan. Siya nga pala, may dala akong mga ulam. Yung sa eco bag na dala ko, 3 Tupperware yan. Kumuha kayo kung gusto nyo.
Pero kung ayaw nyo naman yan, ilagay nyo nilang muna sa rep. Dahil yan ang iuulam natin mamayang hapunan. Okay po, Pam. Sina Janjan at Buboy po nasan? Nandun ba sa malaking bahay, nagpaiwan? Kay mama mo na lang sila sasabay. Nag-enjoy pa sa pakikipagkwentuhan sa mga pinsan nyo eh. Okay po. Sagot ko pa tapos iniwan na ako ni Papa dahil umakyat na siya sa kwarto nila sa itaas para matulog. Tumayo na ako at muling pumasok sa kwarto para gisingin si Tita Gwyneth. Pero nagulat ako noong maabutan kong nakamulat na siya ng mata. Sabi ko sa kanya, Gising ka na pala, tita. Tara, kain na po tayo. Almost 3 p.m. now. Sabi niya naman, oo sige, nagugutom na rin talaga ako. Kaya ako nagising. Tapos inabot niya sa akin ang kamay niya na tila nagpapahila para itayo ko siya. Kaya dali-dali ko siyang hinilam. Tapos sabay na kaming lumabas. Pagkarating sa kusina ay agad na kaming kumain. Sabi niya sa akin, si Ate Alice nasan siya? Naroon pa tita sa malaking bahay. Tumutulong pa po ron. May pakain kasi sa mga sumama sa libing. Okay. Regan, pwede mo ba akong ipasyal ulit? Hindi naman siguro gagamitin ni Papa mo ang motor niya, di ba? Opo tita, ayos lang. Sagot ko naman. Matapos nga namin kumain ay agad na siyang naligo at nagbihis ng panglakad. Nagsuot na rin siya ng black leather jacket dahil narealize niya siguro noong gabi kung gaano kalamig bumiyahe ng nakamotor. Noong pareho na kaming nakaredy ay nagtungo na kami sa bayan. Naglakad-lakad kami roon at kumain ng halo-halo sa isang malaking restaurant. Tahimik lang siya na nagmamasid sa paligid at sa mga tao. Hindi lang din ako nagsasalita dahil mukhang kailangan niya ng katahimikan, lalo at namatayan siya ng ama. Matapos namin kumain ay naglakad-lakad kami hanggang sa makarating sa isang park. Ang napapansin ko lang kay Tita Gwyneth ay iyong pagiging sobrang komportable niya sa akin. Hindi ko alam kung dahil ba sa bata o binatilo lang ang turing niya sa akin at pamangkin niya pa. O talagang naghahanap siya ng taong aalalay sa kanya, lalo at sa mga panahong may pinagdadaanan siya. Pero ganun pa man, ay gusto ko ang ugali niya at paglalambing kahit malabo sa akin kung anong klaseng paglalambing iyon. Noong papalubog na ang araw ay sinabi ko na rin na kailangan na naming umuwi ng bahay. Makulimlim na kasi at hindi malayong umulan. Lalo at halos tuwing hapon ay umaambon o di kaya ay may unos talaga na dumadaan ng halos kalahating oras. Baka pareho pa kami magkasakit kung mauulanan kami. Wala rin naman siyang pagtutol sa sinabi kong umuwi na kami. Pagkarating namin sa bahay ay naroon na si Mama. Nagluluto siya ng banana Q. Kaya doon na lang muna kami ni Tita Gwyneth tumambay sa kusina habang nagluluto si Mama. Hanggang sa sabihin ni Tita Gwyneth kay Mama, Ate Alice, na itanong ko kay Regan kung bakit hindi pa rin siya nag-aaral ng kolehiyo. Ang sabi niya ay wala kayong budget na pag-aralin siya sa syudad. Ate, ayos lang ba na ako nang magpapaaral sa kanya? Para naman hindi masayang ang panahon niya na nakatambay lang siya rito sa bahay niyo. Sabi naman ni Mama, sigurado ka ba dyan, Gwyneth? Magastos magpaaral ng college, lalo na kung doon mo siya pag-aaralin sa Maynila. Opo ate, sigurado ako. Tsaka malaki ang maitutulong ko sa academics itong si Regan. Dahil accountancy pa lang gusto niyang kunin na kurso at isa naman akong CPA. Sabi naman ni Mama, ha? CPA ka na pala? Opo ate. Akala ko ay hotel receptionist ka pa rin. Naku ate, matagal na panahon na yun na nasa hotel ako nagtatrabaho. Sa isang accounting firm na sa Makati ako ngayon nagtatrabaho. Diyan sa may Ayala. At kompleto ako ng collection ng mga librong para sa accounting sa aking mini library sa bahay. Kaya lahat ng references na kailangan niya ay meron ako.
Ganun ba, Gwen? E di hindi naman kami tatanggi pa. Kamakailan lang ay napag-usapan nga namin ni Rolando ang tungkol kay Regan. Binabalak niya mag-loan para mapag-aral si Regan. Kaso hindi pa fully paid ang last loan niya. 2 taon pa bago makarenew ulit ng loan. Kaya hindi pa sigurado kung kailan namin mapag-aaral si Regan sa syudad. Pero kung willing ka naman palang sagutin ang pag-aaral niya, ikaw nang bahala sa kanya roon. Basta kapag nagbulakbol o naging matigas ang ulo ay palayasin mo na agad at pauwiin mo rito. Opo, Ate Alice. Ako nang bahala kay Regan. Tsaka sa tingin ko ay kaya ko naman siyang kontrolin. Dahil mabait naman siya at hindi ko rin siya nakitang nagkaroon ng maraming barkada. Kayo ba ay may alam kayong mga barkada niya rito? Sa bagay, tama ka, Gwen. Wala siyang matatawag na regular na barkada rito. Hindi nga yan gumagala. Lumalabas lang yan ng bahay para mag-basketball saglit. Tapos dito na ulit tatambay sa loob ng bakuran. Kaya base sa pagkakakilala ko sa anak ko, sa tingin ko hindi siya magiging sakit ng ulo mo. Pareho pala tayo na nakikita, ate. Iyon nga din ang napansin ko. Kaya ako naisipan siyang tulungan. Paano yan? December pa lang ngayon. Matagal pa ang enrollment. Dadali mo na ba siya roon o papasunurin mo na lang kapag March na? Dadaling ko na po siya pag uwi ko bukas para mai-tour ko muna siya sa lugar at para hindi naman siya maligo sa pasikot-sikot. Tsaka dapat ay matrain ko rin muna siya sa mga rules ko sa pamamahay bago magsimula ang klase niya. O sige. Maraming salamat, Gwyneth, ha? Nako, ate, hindi niyo na kailangan magpasalamat. Gumaganti lang ako sa kabutihang ipinakita niyo sa akin. Magmula noong una tayong magkakilala. Noong 18 years old pa lang ako at nangangapa pa lang sa kung paano ko kikilalanin ng totoo kong ama. Salamat rin, ate, dahil hindi ko naramdaman na itunuring mo akong iba. Pakiramdam ko ay totoong ate talaga kita. Sabi naman ni mama ko, anong pakiramdam ka dyan? Kahit balibalik ta rin ang mundo o kahit mapag-DNA test pa tayo, ay totoong ate mo talaga ako. Dahil half-sister kita. Hayaan mo na yung mga kuya natin kung ayaw nila sa'yo. At least meron kang isang ate Alice na mahal ka. Salamat talaga, ate, ah. Sagot naman ni Tita Gwyneth, tapos tumayo siya at niyakap si mama habang tumutulo ang luha. Noong maluto na nga ang banana Q, ay nagsikain na kami. Bumaba na rin si Papa kaya ikinuwento na rin ni Mama sa kanya ang tungkol sa balak ni Tito Gwyneth na pagpapaaral sa akin. Masayang-masaya naman si Papa sa balitang iyon. Tapos humingi ng tawad sa akin dahil responsibilidad niya raw iyon sa akin. Pero hindi niya nagawa. Sabi ko naman na ayos lang. Ang mahalaga, nabigyan niya kami ng disenteng buhay. Matapos namin magmerienda ay pumasok na ako sa kwarto para maganda ng mga damit na dadaling ko sa Maynila. Sumunod naman sa akin si Tita Gwyneth at sabi niya, Regan, huwag ka na magdala ng maraming damit, ha? Bibili na lang tayo roon. May alam akong magandang bilihan ng mga damit na mura lang. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng budget pambili ng lahat ng kailangan mong damit at gamit sa eskwela. Kaya kahit tiglimang damit at shorts na lang ang dalhin mo. Tapos 2 pantalon, ayos na yun. Ang priority mo sa paghahanda ay ang mga school records and documents mo dahil kakailanganin mo yan sa pag-e-enroll. Opo, tita. Sagot ko pa. Tapos inuna ko nang inilagay ang isang plastic envelope sa pinakailalim ng traveling bag para safe na roon. Kinabukasan nga noon ay maaga kaming umalis ng bahay. Hindi na kami nagpahatid pa kay mama. Si Papa naman ay nasa opisina na noon. Kaya nag-tricycle na lang kami ni Tita Gwyneth papuntang terminal ng bus. Habang nasa bahay ay nakatingin ako sa labas ng bintana at iniisip ang kahihinatnan ng aking buhay sa Maynila na kasama si Tita Gwyneth. Alam ko naman na hindi madali ang tatahakin kong daan sa pag-aaral,
Pero ang mahalaga, kasama at katabi ko palagi si Tita Gwyneth na nangakong aalalayan ako sa lahat ng pagdaraanan kong pagsubok sa syudad at sa aking pag-aaral. Ilang sandali pa ay napansin kong bumigat na ang balikat ko. Noong lingunin ko ay naroon na nakasandal si Tita Gwyneth. Tulog na siya habang nakakapit sa braso ko. Naisip ko na lang na hanggang kailan kaya ako makakapagpigil ng aking sarili na walang gagawing kakaiba kay tita. Kung palagi siyang ganoon sa akin na Ayun my loves, awat muna tayo ha. Mahaba ang kwentong ito ni Sir Regan. Siguro aabot ng mahigit sa 10 parts. Pero huwag kayong mag-alala, mas mabilis ang pag-upload ko rito dahil short series lang naman ito. Salamat sa pakikinig my loves ha. Abang-abang lang po sa kasunod nito. Ingat ka palagi my loves. Take care and bye-bye.